Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa antas ng wika. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa antas ng wika. Ang antas ng wika ay binubuo ng 5. Una, balbal, ikalawa, kolokyal, ikatlo, lalawiganin o dialectal, ika-4, pambansa, panlima ay pampanitikan. Ang balbal ay wikang karaniwang ginagamit sa lansangan. Ito ang pinakamababang antas ng wika. Itinuturing na ang mga salitang ito ay karaniwang likha. Narito ang ilang mga halimbawa para mas madali ninyong maunawaan. Una, habang naghihintay na isipan ko munang magbasa sa Wattpad at tumabi ako sa nakaupong lesbo na abala sa kanyang sipi sa pagtitext. Ikalawang halimbawa, ang gurangers talaga nakikiuso ring manood kina Piolo at Sara. Pansinin ang salitang lesbo ay mula sa salitang pulis na binaliktad lamang, samantalang ang gurangers ay mula sa salitang gurang nang ibig sabihin ay matatanda. Ang ikalawang antas ng wika ay tinatawag nating kolokyal. Ito ay antas ng wika na ginagamit sa karaniwang usapan at sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Mataas lamang ito ng kaunti sa salitang balbal, wikang sinasalita ng pangkaraniwang tao ngunit bahagya lamang na tinatanggap sa lipunan. Madalas na ginagamitan ng pagpapaikli o pagkakaltas ng ilang titik sa salita upang mapaikli o mapagsama ang dalawang salita. Narito ang mga halimbawa. Paano mula sa salitang paano, kailan mula sa salitang kailan, pre mula sa pare at meron mula sa mayroon. Ang ikatlong antas ng wika ay tinatawag na lalawiganin o dialectal. Ito ay wikang ginagamit sa isang rehiyon o isang lalawigan. May pagkakataon o sitwasyon na hinihiram ang salitang lalawiganin na nagkakaroon ng ibang kahulugan. Narito ang ilang mga halimbawang salita. Una ay, mula sa salitang Bisaya nang ibig sabihin ay ewan. Kaon mula sa salitang Bisaya nang ibig sabihin ay kain. Ang ika-4 na antas ng wika ay tinatawag na pambansa. Ito ay salitang ginagamit sa mga paaralan at sa pamahalaan. Salitang naiintindihan ng lahat ng mamamayan sa bansa. Narito ang ilang mga halimbawa. Una ay ina, ikalawa ay ama, ikatlo kaibigan, ika-4 simbahan at panlima ay upuan. Ang panlima at ang pinakamataas na antas sa wika ay tinatawag na pampanitikan. Ang pinakamataas na antas ng wika na karaniwang ginagamit sa pagsulat ng akdang pampanitikan, kabilang dito ang matatalinghagang salita at pahayag na nagbibigay ng pahiwatig, simbolismo at larawang diwa. Narito ang mga halimbawang salitang pampanitikan at ang kanilang mga kahulugan. Mababaw ang luha na nangangahulugang madaling umiyak, bukas palad na nangangahulugang handang tumulong, mahabang dulang na nangangahulugang mag-aasawa, malikot ang kamay na nangangahulugang tama. Sa bawat sitwasyong nararanasan ng isang tao, ang daluyan ng kanyang pakipagkomunikasyon ay ang wika. Ang nasabing wika ay may antas na iniaangkop sa sitwasyon o pangyayari. Mga taong gumagamit at layunin ng pag-uusap. Dahil ang wika ay buhay, sumusunod ito sa mga pagbabago at kasama na rito ang antas ng wika. Antas ng wika, dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala,
Ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.